Gusto kong lumabas ng kwarto. Gusto kong buksan ang pinto at ihakbang ang paa ko. Palabas. Gusto ko dahil nagugutom ako. Hindi na ako nakapaghapunan ang dahil sa nalaman ko. Akala ko urong ang gutom ko. Dahil sa mga nangyari pero mukhang ayaw makidamay ng sikmura ko sa drama ng buhay ko. Pero natatakot ako na sa pagbukas ko ng pinto may panibagong lihim. Na naman akong malalaman. Baka may kakambal ako na hindi ko alam. Tinignan ko ang oras sa wall clock, 11:39. Sure akong tulog na ang mga tao sa bahay pero kahit ganun natatakot pa rin ako. Malakas ang naging pagtunog ng tayan ko. Para bang nagsusumigaw ng kingina. Pakainin mo ko. Hindi ko pwedeng idaan sa tulog ang ganitong gutom, hindi na nga. Ako nakakain ng maayos kaninang tanghali. Labag man sa loob ko, pinihit ko ang doorknob at unti-unti hinataka palapit sa akin. Sinilip ko sandali ang labas, patay na ang mga ilaw. Kinuha ko ang phone ko at ginamit ang liwanag nito para nagsilbing tanglaw sa daan ko. Lalim sa tanglaw. Dahan lang ang bawat paghakbang ko, teka nga. Mukha akong magnanakaw sa ginagawa ko. Binilisan ko ang lakad at dumiretso sa kusina. Nakita ko pa ang ilan sa mga maid na papasok sa mga kwarto nila. Binuksan ko ang ilaw pagdating ko sa kusina. Malayo pa pero kita nang kita ko na ang magbibigay buhay sa akin. Ang gagamot sa sakit na nararamdam ko. Ang magpapasaya sa malungkot kong puso. Ang refrigerator. Ito'y isang portal na magdadala sa akin sa kakaibang paraiso. Binuksan ko ang pinto ng ref at napapalakpak ako sa nakita ko. Ang daming natirang ulam at merong pang cake. Kumuha muna ako ng ulam at ininit yun sa microwave. Habang naghihintay tumingin pa ko nang pwedeng kainin. Meron pa akong nakitang Chucky na bahagyang nagpatawa sa akin. It's you. Bata. Alam ko kung kanino ang Chucky na yun. Kay Kuya Angelo yun, madalas niyang inumin. Kapag nai-stress siya, iniisip ko tuloy kung pwede ba akong kumuha kaya lang baka magalit naman si Kuya. Pero hindi naman niya malalaman kung sino. Malapad ang naging ngiti ko. Kinuha ko yung isa at inalog yun. Tatanggalin ko na. Sana ang straw na nakadikit sa likod nang mapatingin ako sa pinto ng kusina. Cross. Arm na nakatingin sa akin si Aris habang walang reaksyon. Mabilis kong binalik ang Chucky sa ref at sinara yun. Patay mali siya akong bumalik sa microwave para tignan yung iniinit ko. Narinig ko ang yabag niyang palapit sa pwesto ko. Kinabahan ako sa hindi ko maintindihan na dahilan. Hindi ako nakagalaw at para akong hihimatayin. Naramdaman ko na lang ang presensya niya sa likod ko kaya napapikit ako. Hinintay ko kung may sasabihin siya o gagawin. Nang ma-realize kong wala, dumilat. Ulit ako at nakita ko ang daliri niyang palapit sa microwave. May pinindot siya at umilaw ang loob noon kasabay ng pag-ugong. Ang tanga. Nakalimutan kong pindutin yung choices. Napakamot ako sa ulo at nilingon siya. Wala na siya sa likod ko. Kumuha siya ng tasa at nagtimpla ng kape. Binalik ko ang tingin sa microwave nang mag-bell yun. Kumuha muna ko ng plato na pagsasalinan. Akala ko aalis na siya matapos magtimpla ng kape pero nagstay pa rin siya doon. Malapit sa sink. Matapos makuha ang mga kailangan ko nagsimula na akong kumain. Mukha akong ewan dahil sa pagsulyap ko sa kanya sa bawat subo. Hindi naman siya tumitingin sa akin kaya hindi ko alam kung napapansin niya ako. Habang patuloy sa pagkain, paulit-ulit na naglaro sa isip ko ang nangyari kanina. Kakaiba sa pakiramdam. Pero may pinagtatakhan lang ako. Yung edad niya at edad ko pareho. Sure akong hindi kami kambal dahil mas matanda daw sa akin ng 1 taon ang kuya ko. Naguguluhan tuloy ako. Tigilan mo ang pagtingin-tingin sa akin. Sabi niya na nagpatigil sa akin sa pag-iisip. Sorry, T. Halos pabulong kong sabi. Ari, ano palang itatawag ko sa'yo? Gusto kong sampalin ang sarili ko sa tinanong ko. Seriously? Tumaas ang isang
Kilay niya dahilan para mapayuko ako. Nothing will change. Madiin niyang sabi. Okay. Aries pa rin. Aries the horoscope. Kamusta si Taurus? Hindi talaga mawala sa isip ko yung edad namin. Ayoko pa sanang pag-usapan yung mga ganong bagay sa kanya dahil sariwa pa ang lahat, pero hindi ko mapigilan na hindi magtanong. Aries. Bakit pareho tayo ng edad? Muling tumaas ang isang kilay niya. Kasabay ng matalim na tingin sa akin habang umiinom sa tasa. Hindi kaya bakla to? Dinaig pa ko sa pagtaas ng kilay. Kulang. Nalang ahitin niya yung sa kanya para mataray na mataray. Binaba niya ang tasang hawak at nagbuntong hininga. Walang buhay ang kanyang mga mata na tumingin sa akin. Mas matanda ako sa'yo ng 1 taon. Sinabi ko lang magkasing edad tayo para hindi mo isipin na baka ako ang kuya mo. Paliwanag niya. Nagnod lang ako biglang pagtanggap sa sinabi niya. Kaya pala tinatawanan niya ko. Dati kapag binabati ko siya sa birthday niya, mali pala kasi yung edad na sinasabi ko. Nakaramdam ako ng lungkot. Kahit noon pa, ayaw na talaga niyang ipaalam sa akin. Hindi ko alam ang kwento kung bakit siya pinaampon. Sinasabi ng mga kamag-anak namin na para daw sa ikakabuti namin pareho. Pero hindi naman naging mabuti. Hindi na ako nagsalita. Natapos ang pag-inom niya ng kape at umalis na. Naiwan akong mag-isa habang nakatitig sa pagkain sa harap ko. Nakakainis yung ganito. Alam kong galit siya sa akin. Malaking bahagi ko ang nalulungkot dahil hindi kami magkasundo sa kabila ng mga pinagdaanan namin pero may galit din ako sa kanya. Pinsan ang tingin ko sa kanya kaya naman hinahayaan ko lang siya at sinasagot kapag may pagkakataon. Pero ngayon na alam ko na ang totoo, gusto kong magkaayos na kaming dalawa. Kahit hindi kagaya ng dati pero at least alam namin na okay kami. Hindi man niya ako kilalaning kapatid, ayos lang sa akin. Pinigilan ko ang luhang nagbabadya sa mata ko. Tinapos ko agad ang pagkain at hinugasan ang pinagkainan. Pati yung pinag-inuman ni Aries hinugasan ko na rin. Pinatay ko ang ilaw at mabilis na bumalik sa kwarto ko. Naglinis muna ko ng katawan bago tuluyang nahiga sa kama. Blanko ang isip ko hanggang sa makatulog ako. Nagising ako sa malakas na katok sa kwarto ko. Para bang may kaaway ako na naghahanap sa akin. Wala naman nagsasalita, katok lang ng katok. Gandang panggising. Gising na. Inis na sigaw ko kaya tumigil ang pagkatok. Buwisit. Ang aga-aga mambulahaw ng lintik na yon. Makakatok wagas parang wala nang bukas. Padabog akong bumangon. Cellphone ko ang una kong tinignan, nagbabaka. Sakali. Nakaramdam ako ng lungkot. Malalim ang naging buntong hininga ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasagot sa mga text ko. Nakapatay ang cellphone niya kapag tinatawagan ko. Shit naman. Kiefer. Tumayo ako at dumiretso sa banyo. Nag-ayos na ako para makapag-almusal. Paglabas ko ng kwarto, saktong labas din ni Aries sa kwarto niya. Walang buhay niya akong tinignan. Bago tuluyang lumakad paalis. Dati kapag tinitignan niya ako ng ganyan, iniirapan ko lang siya. Pero ngayon parang ang bigat na sa loob. Pagdating sa dining, boses ni Mama ang nangingibabaw sa pagtawa at pagkukwento. Good morning, Jay. Nakangiti niyang bati sa akin. Walang good sa morning ko. Good morning din ni. Sagot ko bago maupo. Katapat ko si Aries na nagsisimula ng kumain. Para siyang walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Nakayuko at sunod-sunod ang subo. Sinimulan ko na ding kumain at umarteng walang pakialam sa mga nasa paligid ko. Pero dinig na dinig ko pa rin ang mga usapan nila. Magiging okay din sila. Lalo na ngayon. Sabi ni Mama. Parang hindi naman. Tignan niyo sila. Sabi ni Lola at ramdam ko ang pagtingin nila sa amin. Sabay kaming nag-angat ni Aries ng tingin at nagsalubong pa ang mga mata namin. Agad akong umiwas sa pagtingin kila Lola.
Bakit po? Patay mali siya kung tanong. Ngumiti lang naman sila sakin. Ang lakas nila makaloko sa totoo lang. Obvious. Naman na kami ang topic nila. Feeling ata nila magiging okay na kami ni Aris dahil alam ko na ang totoo. Pero feeling lang nila yun. Naunang natapos kumain si Aris. Halos magkasunod lang kami kaya naman magkasunod. Din kaming naglakad pabalik sa mga kwarto namin. Kaunti hakbang na lang malapit na kami sa kwarto niya pero bigla siyang huminto. Taka. Akong napatingin sa kanya pero hindi niya ako hinarap. Stop it, si. Sabi niya na lalong nagpataka sa akin. Huwag ka nang umasa kagaya nila. Hindi na tayo magkakaayos. Hindi na niya hinintay ang magiging sagot ko. Mabilis siyang naglakad at pumasok sa kwarto niya. Nanatali ako doon habang nakatingin sa kung saan. Huwag na kong umasa. Napailing ako bago naglakad pabalik sa kwarto ko. Mabilis akong naligo at nag-ayos. Kita pa rin yung mga galos na nakuha ko galing sa aksidente kahapon. Kumikirot ang bawat muscle ko pero nakasanayan ko na. Benefits ng laging napapaaway. Naglalakad na ako papuntang sala nang marinig ko ang galit na boses ni Kuya at nagrereklamong Aris. Ayoko. Inis na sabi ni Aris. Sundin mo utos ko kung ayaw mong bawiin ko sa'yo ang kotse mo. Sagot ni Kuya. Angelo. Lumipat ang tingin sa akin ni Kuya nang makita niya ako. Sumabay ka kay Aris. Utos ni Kuya sa akin. Ha? Sumabay ka sa kanya. Sabay na ulit kayong papasok at kung pwede pati pag-uwi. Kita ko ang paggulo ni Aris sa buhok niya. Wala siyang magawa kaya naman mabilis. Siyang naglakad palabas diretso sa garahe. Bakit? Para saan? Tanong ko kay Kuya nang masigurong nakalabas na si Aris. Baka maulit yung nangyari sa'yo kahapon. Mabuti nang safe ka. Sagot niya at naglakad. Napaalis? Safe? Ulo. Sinong niloko nyo? Gumagawa lang sila ng paraan para maging malapit kami at magkasundo. Nagsasayang lang sila ng effort. Naglakad ako palabas, balak ko sanang takasan na lang ang inuutos ni Kuya. Ang bigat na nga ng loob ko dahil sa problema ko sa mga section tapos nadagdagan. Panang malaman ko yung totoo. Kung ano man yung balak nila, dapat itigil na nila. Lalo lang akong nahihirapan. Napahinto ako sa gate ng bahay nang makita ko ang kotse ni Aris na nakahinto. Bumaba ang bintana sa pinto ng driver's seat at bumungad ang sibangot na muka niya. Sakay. Utos niya. Wag na. May dadaanan pa ako. Walang buhay kong sagot at nagsimulang maglakad. Hindi pa ako nakakalayo na dinig ko na ang malakas na busina ng kotse niya. Pagtingin ko, nasa likod ko na ang kotse niya. Mahigpit ang kapit niya sa manibela at halatang iritang-irita. Sakay. Inis na sigaw niya. Malalim ang naging buntong hininga ko. Lumapit ako sa pinti ng backseat at binuksan ko. Sumakay ako agad at sinara ang pinto. Alam ko namang ayaw niya akong makasama dito sa loob ng kotse niya, kaya pinili kong maupo sa backseat. Ramdam na ramdam ko ang iritasyon niya sa akin pero pinili kong tumingin sa daan. Pinaandar niya ang kotse at tanging paghinga lang naming dalawa ang ingay na maririnig. Nakakainis. Wala siyang ginagawa pero nasasaktan ako. O baka kaya ako nasasaktan kasi wala siyang ginagawa. Nasanay akong sinisigawan niya ako sa galit at inis pero ngayong tahimik. Siya, kingina. Pakiramdam ko napakawala kong kwenta. Huminto ang kotse ni Aris, isang kanto bago makarating sa school. Hindi siya nagsalita pero alam ko na ang ibig sabihin nun. Kusa akong lumabas ng kotse niya at hinayaan siyang mauna sa school. Tanging usok na lang ng kotse ang naiwan sa harap ko pag alis niya. Buti pa ang usok. Ay. Naglakad na ako papasok ng school. Gate pa lang tanaw ko na ang mga estudyanteng pinagtitinginan ako. Pinahiya talaga siya. Hindi man lang siya pinagtanggol. Kawawa naman. Bulungan ng mga estudyante. Nakakuha na agad ako ng clue kung bakit nila ako pinag
Titinginan. Parang apoy na mabilis kumalat ang tsismis kaya hindi na ako magtataka. Sa mga nangyari sa akin kahapon, wala na ako sa mood intindihin sila. Masyado nang mabigat ang mga nangyari sa akin. Dagdag isipin lang kung papakinggan ko pa ang bawat komento nila na hindi naman makakatulong para sa akin. Sa totoo lang, natatakot akong pumasok. Natatakot ako dahil sa galit ni Kiefer. Natatakot ako dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat isa sa kanila. Natatakot ako. Pagdating sa building namin, nakiramdam muna ako. Tahimik sila at mukhang walang nangyayaring gulo, pero yun lang pala ang akala ko. Sabihin mo na kasi ang totoo. Sigaw ni David. Nasa tabi na ako ng pinto nang marinig ko yun. Napahinto ako at sandali pang pinakinggan ang pinag-uusapan nila. Huwag mo ngang utusan si Kiefer. Sagot ni Rory. Sasabihin din naman niya eh. Tamang oras lang ang kailangan. Naawa na ako kay JJ. Sabi ni Sin na naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Naaawa. Totoo. Sinabi na kasing tigilan na yung plano na yan. Galit na sigaw ni Eman. Kwari ka pa. Isa ka nga sa nanguna sa lintik na plano na yan. Sagot ni Denzel. Plano. Naghahalo-halo ang mga sinasabi nila sa isip ko. Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Tungkol sa akin, sa isang plano at gusto na nilang malaman ko ang totoo dahil naaawa na sila sa akin. Sabihin mo na lang ng maayos tapos humingi tayo ng tawad. Sabi ni Blaster. Parang ganun lang kadali ano. Sarcastic na sabi ni Drew. Hindi tayo patatawarin ni JJ. Sabi ni Yuri. Susuyuin natin siya. Sabi ni Rory. Hindi ganun kadali yun. Sagot ni Edrix. Lalo akong nalilito sa mga sinasabi nila. Gusto kong malaman ang totoo, ayoko na ng ganito. Lagi na lang bang may ililihim ang mga tao sa paligid ko? Suntok sa buwan ang paghakbang ko papasok sa room. Lahat sila nakatingin sa akin na may gulat. Pinilit kong itinago ang emosyong nararamdaman ko. Bumagsak ang mga tingin ko kay Kiefer na walang reaksyon. JJJ. Pabulong na tawag nila sa akin. Kumpleto silang lahat. Pati sikit na mamaga ang muka ay nandito din. Anong totoo? Anong plano? Nanghihina kong tanong. Gusto kong malaman ang totoo pero parang ayaw ko din andun yung takot. Namasaktan na naman ako sa malalaman ko. Kakaiba yung kutob ko. Tumingin silang lahat kay Kiefer. Wala siyang emosyon, naka-cross-arm habang nakasandal ng tuwid sa upuan niya. Ano yung plano? Ano yung totoo? Pag-ulit ko sa tanong habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Magsalita ka na. Kiefer. Magsalita ka na. Pakiusap ni Yuri. Kiefer. Sabihin mo na. Magsalita ka na. Anong plano yon? Anong totoo? Pag-ulit ko at sa pagkakataon na to basag ang tinig ko. Tangina. Sabihin mo na. Nanatili siyang walang reaksyon at nakatingin sa akin. Para siyang walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Para siyang walang pakialam sa akin. Nagsisimulang mamuo ang luha sa mga mata ko. Malalim ang bawat paghinga ko dahil sa pagbabara sa lalamunan ko. Para akong sinasakal. Kiefer. Iti ang plano din Evie. Sigaw ko kasabay ng pagbagsak ng luha ko. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Nahihirapan ako sa ginagawa niyang pagtitig lang sa akin at hindi kumikibo. Halatang nabigla din ang iba sa naging reaksyon ko. Pero pinili nilang umiwas ng tingin. You sure you want to hear it? Seryosong tanong ni Kiefer. Pinilit kong pigilan ang luha ko at nagnod sa kanya. Mapait ang naging pagngiti niya kasabay ng pag-iling. Unti-unting bumuka ang bibig niya pero wala akong narinig na boses o kahit anong ingay mula sa iba. Para akong biglang nabingi at may ilang segundo bago tuluyang nag-sink in sa akin ang sinabi niya. I used you. Nanatili akong nakatanga, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Muling bumagsak
Ang grupo ng luha galing sa mga mata ko. And the whole section knows it too. Yung pakiramdam ng binugbog ang puso ko ng walang kalaban-laban. Tanging pag-iyak at pagtitig sa kung saan lang ang nagawa ko. Ginamit. Tumayo si Kiefer at dahang-dahang naglakad palapit sa akin. Ginamit kita para makaganti sa pinsan o wait. Sa kapatid mo pala. Nanginig ako sa sinabi niya. Alam din niya ang tungkol doon? Alam din nilang lahat. Paano? Paano nangyari yun? At bakit ako na lang yata ang huling nakaalam? Napailing ako habang nakatitig pa rin sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi ko maintindihan. Nanginginig ang labi ko. Huminto si Kiefer ilang di pa malapit sa akin. Nagtama ang mga mata namin at dun ko lang napansin ang tila malamig at madilim niyang mata. Kung paano niya ako tignan. Ngayon ay kapareho nung unang beses kaming nagkita. Then I'll explain it to you. Mahinahon niyang sabi. The moment Aris show up in front me, acting that he cares for you, the plan started to be exact. That was the time that we make fun of you at the gymnasium. Yun yung pinatamaan nila ko ng bola. Dumugo ang ilong ko at bago pa magdilim ang paningin ko, dumating si Aris para pigilan ako at ayaing umuwi. We make sure we have your information thanks to Rory here. Tumingin ako kay Rory pero agad siyang yumuko para umiwas. We found out that you and Aris are siblings. Tang na. Alam nila. Bigla siyang nag-smirk at biglang nag-iba ang aura niya. Hindi ko masabi kung galit siya o para bang may balak gawin. But the plan has no use. That Ashol don't care about you and revenge is useless. Sabi niya at bahagyang tumawa. Parang ibang Kiefer ang kaharap ko ngayon. Ang dilim ng mga mata at parang puno ng galit. Kay Kiefer. Titama na. Awat ni Yuri. Nanigas ang binti at paa ko sa pagkakatayo. Gusto kong isipin na joke lang ang mga sinasabi niya. Pero hindi siya nagbibiro at hindi siya mahilig magbiro. Patuloy sa pagbagsak ang mga luha ko kaya naman basa na ang pisngi ko. Kahit punasan yun hindi ko na magawa. Parang may nakadagan na mabigat na bagay sa dibdib ko. Ginamit mo lang ako. Kay kasama ba dun ang paibigin ako? Halos ayaw lumabas ng boses ko dahil sa nangyayari. Ayokong itanong ang bagay na yon, natatakot ako sa isasagot niya pero gusto ko pa ring malaman ang totoo. Sana mali ang naglalaro sa isip ko. Bigla na lang siyang tumawa na para bang may nakakatawa akong sinabi. Naglakad siya pabalik sa table niya. Baka nga joke lang ang lahat ng to, pinagtripan siguro nila ko. Baka gumaganti lang siya sa akin. Siguro pagkatapos niyang tumawa sasabihin niya na yung hinihintay kong linya joke lang, nakakatuwa ka kasi inisin. At sasabihin niyang hindi niya kayang gawin yon. Kasi mahal niya ko. Sana tama lahat ng iniisip ko kaya lang alam kong hindi. Tuluyang nabasag ang puso ko nang magsalita siya pagkatapos tumawa. At ang mga salitang binitawan ang nagpabago ng lahat sa akin. Of course it's part of FB plan. Diyos ko. Natakpan ko na ang bibig ko sa pag-iyak ng malakas. Wala na akong pakialam sa itsura ko. Napaatras din ako dahil sa panlalambot ng tuhod at napahawak sa isa sa mga table. Tangina. Hindi ki-joke. Pinaniwala din kung gusto i-ref din ni. Hinayaan niyang mahulog ga i-esikan niya. Ginamit lang i-Riley. Andy Bobo el-Airay. Yangs tanga-tanga di hinapaniwala ilide. JD. Tawag sa akin ni Yuri at akmang lalapit sa akin pero tinignan ko siya ng masama. Alam mo, nagpipigil na tanong ko. Kasama ka sa nagplano? Tumigil si Yuri sa paglapit sa akin. Parang umurong ang dila niya at hindi nakapag salita. Hindi man lang niya maitanggi kahit sa simpleng pag-iling. Lalo akong napaiyak dahil sa naging reaksyon niya. Lahat sila. Lumipat ang tingin ko kay Sin,
Umiiyak na rin siya habang nakatingin sa akin at parang nagmakakaawa. Kasabot ka din? Nakakapanglambot kong tanong. Humagugol siya habang pilit pinupunasan ang mga luha. I am sorry, Jay. Kaya pala humihingi siya ng tawad sa akin dati dahil dito. Umpisa pa lang may ginagawa na silang katarantaduhan sa akin. Hindi ako makapaniwala ang laki ng tiwalang binigay ko sa kanila. Tinignan ko din yung iba pero pare-pareho silang umiwas ng tingin. Si David lang. Tumitig sa akin ng matagal. Pero kahit sa kanya may galit ako. May ginawa ba akong mali? Bakit kailangan kong mapaglaruan ng ganito? Binalik ko ang tingin kay Kiefer na walang kahit na anong ekspresyon. Wala man lang. Akong makitang bahid ng awa o pagsisisi sa ginawa niya. Bakit Kiefer? Bakit? Hindi siya sumagot. Hindi ko na kaya pang magtagal sa harap niya, sa harap nilang lahat. Anong saysay ng pag-iyak ko sa harapan nila? Kahit nanginginig ang tuhod ko. Pinilit kong lumakad paalis. Jay. Sandali. JJ. Teka lang. Jay. Nakalabas na ako ng pinto nang maramdaman kong may humawak sa braso ko. Agad kong tinabig yun at tinignan siya ng masama. Ano pa bang kailangan mo? Galit na tanong ko kay Yuri. I am sorry, T. Huminga siya ng malalim. Please. Let me exp. Wag mo nang subukan pa. Pinunasan ko ang pisngi ko. Mag-best friend talaga kayo. Ang galing niyong magmanipula. Jay. Maniwala ka, nagsisisi na kami. Kaya inamin niyo na? Kasi kinakain na kayo ng konsensya niyo. Napatingin ako sa likod niya nang mapansin kong kasunod niya si Sin, umiiyak pa rin. Siya. Gustuhin ko mang maawa sa itsura niya, hindi ko kaya. Isa ka pa, Shi. Napailing ako. Tinuring kitang kapatid tapos ganito. Jay. I'm sorry. Sabi niya. Nakita ko din yung iba na nakatingin sa amin. Tinignan ko sila ng masama hanggang sa huminto ako kay Yuri. Tama na di. Halos pabulong kong sabi at agad na tumakbo paalis. Tiniis ko ang sakit at kerot ng muscle ko sa binti at hita ko. Pero parang wala nang masasakit pa sa nararamdaman ko. Hindi sapat yung salitang durog para masabi kong gano kasakit. Naririnig ko sila Yuri na nagtatalo sa likod. Mukhang pilit nila akong sinusundan. Pero pinipigilan ng iba. Mas binilisan ko ang takbo, malapit na ako sa gate ng school nang makita ko si Aris na nakatingin sa akin. Gusto nilang makaganti sa kanya. Kaya ko nararanasan lahat ng to dahil sa kanya. Dahil gusto nila siyang gantihan. Ginamit nila ko para makaganti sa kanya. Kundi dahil kanya, hindi ko mararanasan. Sabay-sabay ang sakit na nararamdaman ko. Nanlalabo na ang paningin ko dahil sa luha. Hindi ko alam kung nakalabas na ako ng gate pero isang malakas na busina ang napatigil sa akin kasabay ng palapit kotse. Katapusan ko na ang unang pumasok sa isip ko. Amoy sunog na gulong at medyo mausok. Sobrang nagulat ako sa pagsulpot ng kotse, muntik na kung hindi makagalaw. Nakaupo ako sa daan halos katabi lang ng harap ng kotse. Hindi ako makagalaw sa pagkabigla, pakiramdam ko na yanig ang sistema ko dahil sa nangyari. Ganito rin ang pakiramdam ko nung tutukan ako ng baril sa ulo. Iba nga lang ang sitwasyon ko. Ngayon. Shit! Dinig kong sigaw ng kung sino. Are you okay? Napatingala ako sa nagsalita. Nasa harap ko na siya ngayon at nag-aalalang. Nakatingin sa akin. Ayaw pa rin kumilos ng katawan ko pero kahit ganun nakilala ko pa rin ang kaharap ko. Percy. Bahagya siyang naupo para makapantay ako. Tinignan niya ang kabuuan ko. Hindi ko alam kung saan ako mas mabibigla sa mga nalaman ko kanina sa nangyaring muntik na. Kung masagasaan o kay Percy na kaharap ko na ngayon. Bumalik na siya. Totoo yung sinabi niya. Babalik ba nga siya, haharapin na niya ako at sasagutin ang mga tanong ko. Bigla na lang akong nakaramdam ng nakabara sa lalamunan ko. Nag-umpisa
Na naman akong maiyak. Bakit? May masakit ba? Dadaling kita sa ospital. Natataranta niyang sabi. Hinawakan ko siya sa magkabilang braso. Kahit patuloy sa pagbagsak ang luha ko. Pinilit kong makapagsalita ng maayos. Iilayo mo ka ko dito. Nagmamakaawa kong sabi. Hindi ko na kaya pang magtagal sa lugar na to, alam kong nakasunod sila sa akin. Kanina at anumang oras makikita na nila ko. Sage. Sagot ni Percy at inalalayan akong makatayo. Tinulungan din niya akong makasakay ng kotse niya. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Sobrang hapdi na ng mata ko, gusto ko nang tumigil. Sumakay siya at agad na pinaandar ang kotse. Panay ang tingin niya sa akin at ibabalik. Sa daan ang paningin. May masakit ba sa'yo? Sa ospital tayo. Sabi niya. Umiling ako habang pilit pinupunasan ang pisngi ko. Ayoko. Ha? Baka. Basta dalin EVS ay tahimik na lugar. Sigaw ko na ikinabigla niya. Eto na si. Mas bumilis pa ang takbo ng kotse. Kung saan kami papunta hindi ko alam. Gusto kong lumayo, malayong malayo. Malayo kila mama, malayo kay Aris, malayo sa mga gagong. Ulupong at malayo sa hari nila. I used you. Sampal sa akin ang mga salitang yun. Yung matatamis na salitang binitiwan niya sa akin. Yung mga araw na magkasama kami at magkahawak ng kamay. Kung paano niya sabihin. Sa akin na mahal niya ako. I love you until scientists find the end of the universe. Sinungaling. Hindi totoo. Niloko niya ako. Niloko nila ako. Ako naman si tanga na paniwala nila. Ang bobo ko talaga. Bakit hindi ko man lang naisip yun? Sana nung sinabi pa lang ni Aris, naniwala na ako. Kaya pala ganun na lang ang bintang niya. Kasi nga alam niyang gaganti sila. Alam niyang may kasalanan siya at babalikan siya ng hayop na Kiefer na yon. Siya ang may kasalanan nito. Hindi sana mangyayari sa akin to ngayon. Hindi sana ako paglalaruan ng mga hayop na yon. Hindi sana ako mahuhulog sa kanya at sa patibong niya. JD. Tawag sa akin ni Percy habang patuloy sa pagmamaneho. May nangyari ba? Bakit ka ba umiiyak ng ganyan? Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatingin sa labas. Ninanamnam ko bawat pangyayari kanina. Yung mga reaksyon nila at lahat ng mga pinagsasasabi nila. Pamilya. Ako lang pala ang ganun ang tingin sa kanila. Ako lang pala ang nag-aakala na magkakaibigan kami. Ako lang pala ang nag-iisip na kabilang ako sa kanila. Ako lang. Ako lang. Dapat nagkaroon na ako ng doubt. Sino bang tatanggap sa kagaya ko? Sinong gustong maging kaibigan ko? Kahit noon pa, makikipagkaibigan daw pero aalis din kapag wala. Nang mapakinabangan sa akin. Walang gustong makasama ang kagaya ko. Sobrang pagod-pagod ang utak at katawan ko sa mga nangyari. Bugbog na ang puso ko. Sumisikip ang dibdib ko tuwing magpapaulit-ulit sa akin ang mga nangyari. Pero wala na yatang masasakit pa sa mga sinabi ni Kiefer sa akin. Sana sinaktan na lang niya ako ng pisikal, mas matatanggap ko pa yon kesa ganito. Kung kailan, sigurado na ako na mahal ko na siya. Kung kailan unti-unti na akong dumidepende sa kanya. Kung kailan parang hindi ko na kayang mawala siya sa akin. Kung kailan naisugal ko na ang lahat. Ayaw mawala sa isip ko ng mga mata niya habang sinasabi sa akin yon. Of course it's part of FB plan. Lalong sumikip ang dibdib ko sa mga salitang yon. Sinuntok ko ang dibdib ko ng ilang ulit sa pagbabaka sakali na mabawasan ang kirot pero walang talab. Ang lakas makapitan nito. Napatingin ako sa labas nang mapansin kong hindi na kami umaandar. Nakahinto kami. Malapit sa tabi ng dagat. Tinignan ko si Percy pero wala na siya sa driver's seats. Agad kong binuksan ang pinto at lumabas. Malakas na hangin ang sumalubong sa akin. Pinunasan kong pilit ang mga luha sa mata ko. Nagpapaikot-ikot pa rin ang sakit sa sistema ko pero nanaig sa akin ang paghahanap kay Percy.
Umalis na naman ba siya? Tapos ka na? Napatingin ako sa likod ko. May dala siyang bottled water habang palapit sa akin. Seryoso ang itsura niya at hindi ko mabakas kung may galit o inis ba siya. Lumunok ako at huminga ng malalim. Sorry. Hindi ko alam na huminto na. Tayo. Inabot niya sa akin ang bote na kinuha ko naman. Nga. Halatang ayaw mong magpa. Istorbo. Napayuko ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko na namalayan ang nangyayari sa paligid ko dahil sa kakaisip sa kanila. Oh. Sabi niya habang inaabot ang isang panyo. Nagsabog ang ilong mo sa sipon. Kakadiri ka. Ha? Ilong sa sipon? Agad kong kinuha yung panyo at pinunasan ang ilong ko. Inulan ako ng kahihiyan. Bigla dahil doon. Siyempre umiiyak ako malamang sisipunin din hindi ko na naisip ang itsura ko mula kanina. Kakahiya. Kainis. Napatingin ako kay Percy nang mapansin kong naglalakad siya palapit sa dalampasigan. Tinignan ko ang paligid. May tindahan malapit sa pinagparkingan namin. Wala ring katao-tao sa beach maliban sa mga batang naglalaro sa malayo. Tahimik at ang sarap pakinggan ng alon ng dagat. Tinanggal ko ang sapatos at medyas ko at iniwan yun sa tabi ng kotse. Sinundan ko. Agad si Percy na patuloy sa paglalakad. Namayat ka ni. Sabi niya nang masabayan ko na siya sa paglalakad. Kumakain ka ba ng maayos? Hindi. Alinlangan kong sagot. Ito na yung hinihintay ko noon pa, ang makaharap siya pero wala nang gana ang katawan. At isip ko para magtanong ng kung ano-ano. Mahalaga din sa akin yung kaharap ko na. Ulit siya ngayon. Sana lang hindi na siya umalis. Ininom ko yung tubig na binigay niya sa akin. Mabilis kong naubos yon dala na rin ng pagkauhaw, feeling ko na dehydrate ako sa kakaiyak. Mahapdi din ang mata ko dahil doon at lalong humahapdi kapag natatamaan ng hangin mula sa dagat. Ayaw mo ba talagang magpadala sa ospital? Tanong niya at agad naman akong umiling. May mga gasgas at pasa ka kasi. Tinignan ko ang hita at braso ko. Kay kahapon pa to di. Sandali siyang tumigil at tinignan ako. Anong nangyari kahapon? Sa totoo lang, wala akong gana magkwento sa kanya, kaya umiling lang ulit ako. Bigo. Siyang bumalik sa paglalakad. Nakasunod lang ako habang pinagmamasdan ang pinong buhangin sa paanan namin. Nakakainis ang ganitong pakiramdam. Ang dami kong tanong nung wala siya pero wala. Man lang akong masabi ngayon. Marami akong gustong malaman pero kung ganitong nahihirapan ako, isa lang muna siguro ang itatanong ko. Kamusta si Pipapa? Halos pabulong kong tanong. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa ibang direksyon. Nasa New York pa sila Kailan siya babalik? Huminga siya ng malalim. Hindi ko pa alam. Bakit parang iwas siya na pag-usapan yon? Kaharap ko lang siya pero parang lumalayo. Siya. Hindi ko maintindihan. Ayaw din niyang humarap sa akin na para bang may ayaw. Siyang ipahalata. Nag-umpisa na namang mamuo ang mga luha sa mata ko. Nagbabadyang bumagsak kahit anong oras. Bumalik siya sa paglalakad pero hindi na ako sumunod. Pinili kong maupo sa buhangin at pagmasdan ang dagat. Kung lunurin ko na lang kaya ang sarili ko para matapos na lahat ng to. Tangi na kasi. Kailangan talaga sunod-sunod. Hindi ba pwedeng sunod na buwan naman? Yung isa. Agad-agad ba dapat? Masarap ba akong paiyakin kaya dapat sunod-sunod? At, bakit kailangang makidagdag ng Percy ng ugok na to? Karma ko na yata to kasi nga naging pasaway ako noon. Hindi ako naging mabuting apo. Kay Lola. Sakit ako sa ulo ng school at guidance ang naging tambayan ko. Kinamumuhian ako ng mga kaklase ko kasi nga masama daw ang ugali ko. Binabalikan na ako ng mga yun ngayon. Kung kailan sinusubukan kong baguhin ang sarili ko. Kung kailan nagpapakatino na ako kahit konti. Ngayon ako sinisingil. Nahihirapan ako ng ganito. Sabi ni Percy na nasa tabi ko na pala. Mind telling me what happened? What happened?
Sa halip na mga salita ang isagot ko sa kanya, luha ang unang lumabas sa akin. Tangina! Nagfa-flashback lahat ng nangyari sa akin. Simula nung gabing nagalit si Kiefer dahil sa ginawa ni David. Pati yung araw na. Tinaboy niya ako sa harap ni Aris. Kingina! Isa pa yung nalaman ko na magkapatid. Pala kami. At ngayon, yung niloko lang pala nila kong lahat. Please. Say anything. Pakiusap ni Percy. Tinignan ko siya at halos madurog ang labi ko sa pagkagat para lang pigilin ang iyak ko. Si Kiefer D. Huminga ako ng malalim. Nilokoan niya ako. Ginamit lang niya ko. Parang bata kong sumbong. Bigla na lang niya akong niyakap dahilan para masubsob ang ulo ko sa dibdib niya. Halip na itulak siya palayo, hinayaan ko na lang. Naging dahilan pa yon ng mas malakas kong pag-iyak. Ang lakas kasi talaga makagago ng nangyayari sa akin. Hindi man lang ako nakapalag. Hindi man lang ako hinayaang lumaban o depensahan ang sarili ko. Napakahina ko. Mahina ako. Pakiramdam ko, lahat ng taong malapit sa akin niloloko lang ako. Sabi ko, wag kang mag-isip ng ganyan. Paano ko hindi mag-iisip ng ganyan? Sunod-sunod na katotohanan ang nalaman ko. Baka naman meron pa. Lumabas na sana ng mas maaga. Si Aris, siya pala ang kapatid ko. Napaiyak na naman ako ng malakas. Siya ang kapatid ko pero siya din ang dahilan ng lahat ng kasalanan ini. Sandali akong natigilan ng meron akong maalala. Umalis ako mula sa pagkakayakap ni Percy at tinignan siya. Alam niyang kapatid ko si Aris at alam din niya ang plano ni Kiefer. Hindi kaya. Nagkuyom ang kamao ko at malakas na suntok ang binigay ko sa kanya. Agad akong tumayo at bahagyang lumayo sa kanya. Kita ko kung paano niya indahin ang suntok ko. Napapikit pa siya habang napapailing. Alam mo, T. Sabi ko habang nakaturo sa kanya. Alam mong kapatid ko si Aris. At alam mo din ang plano ni Kiefer. Tumayo siya kahit halata ang pagkahilo. Mukhang sa panga tumama ang suntok ko dahil yun ang hawak niya. Sabihin mo, kasabot ka din ba sa kalokohan ni Kiefer? Galit na tanong ko. Damn it. Biglang sigaw niya. Ang sakit mo manuntok. Babae ka ba? Nakaramdam ako ng inis sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nanadya ba siya at ayaw niyang sagutin agad ang tanong ko. Sagutin mo ko. Utos ko. Huminga siya ng malalim. Alam kong kapatid mo si Aris dahil sa papa mo. Yung plano ni Kiefer nalaman ko naman dahil kay David. Paliwanag niya. Maniwala ka. Pinilit kong makauwi agad para iligtas ka kay Kiefer. Kung hindi lang ako problema, baka noon pa ako nagpakita sa lahat. Shit! Nasuklay ko ang buhok ko gamit ang daliri ko. Nababaliw na ako, nahihirapan na akong magtiwala sa mga tao sa paligid ko. Kasi baka niloloko lang nila ko. Baka may balak din siya. Sorry. Sorry, T. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Inunahan na ako ng paghagulgol ng malakas. Baka kasi. Baka saktan kita. Baka lokohin. Baka paiyakin kagaya nila. Dugtong niya sasabihin ko. Tama lahat ng sinabi niya. Hindi mawala yung takot sa akin. Nahihirapan na kasi akong magtiwala dahil inuunahan na ako ng hinala. Sorry, T. JJD. Naramdaman ko ang kamay niya na pumatong sa ulo ko. Hayaan mong saktan ka nila. Hayaan mong paiyakin ka nila. Hayaan mong lokohin ka nila. Naramdaman ko ang isang kamay niya sa likod ko at dun ko lang napansin na nakayakap na siya sa akin. Dahil pagkatapos nun, pupuntahan kita at dadamayan. Samahan kita. At ipaparamdam ko sa'yo hindi ka nag-iisa. Ang sarap pang hawakan ng mga sinabi niya. Gusto kong maniwala pero natatakot ako. Ayoko nang sumugal ng tiwala. Percy. Kung natatakot ka, ayos lang.
Sobrang natatakot. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong paniwalaan ang mga sinasabi mo. Pero kung yun ang makakatulong sa akin para mawala ang bigat sa dibdib ko, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. I'm willing to prove you I'm trustworthy. Sa pagkakataon na to, kusang tumigil ang pagluha ko kahit wala akong gawin. Parang gamot sa sugat ang mga salitang binitawan niya. Binitiwan niya ko at tinignan. Nagtama ang mga mata namin at mumiti siya. Sino ka ba sa buhay ko? Lumawak ang ngiti niya at bahagyang tumawa. I'm glad you asked that. Ako lang naman. Ang iyong ni. Tinapat niya ang kamay sa mukha ko at saka bahagyang ginalaw yun na. Parang nagsabog ng kompeti. Konsensya. Malaimpakto niyang bulong. Ay gago. Ang sarap yuntog ng ulo ko ngayon sa batuhan. Ang seryoso ng usapan at halos maubos. Ang lakas ko sa pag-iyak pero ito siya at nakangiti ng parang hinayupak na may ginawang kalokohan. Dapat na ba akong umiyak ulit? Kasi pakiramdam ko bukod sa manloloko at sinungaling. Ang mga taong malapit sa akin, hindi na ako magkakaroon ng matinong kausap. Lahat yata. Mga takas sa mental. Patiwakal na. Dapat na ba akong malungkot dahil may panibagong baliw sa buhay ko? Inosenteng. Tanong ko. Tumawa siya ng malakas habang napapailing. Joke lang. Gusto lang kitang pangitiin. Napailing ako sabay tingin sa ibang direksyon. Kiefe. Gusto kong malaman kung sino ka. Wala akong oras sa mga biro mo. Biglang naging seryoso ang itsura niya. Alam ko namang gusto mong malaman kung sino talaga ako. Pero sa mga nangyari sa'yo ngayon, mas mabuti kung sa susunod na lang. Nakaramdam ako ng inis. Eto na naman siya, iiwanan na naman niya akong nakatanga sa air. Buti sana kung may susundo sa aking eroplano pero wala. Paano kung wala nang susunod? Paano kung umalis ka na naman? Halos manlambot ako. Habang tinatanong yon, umiling siya. Hindi na ako aalis di. Malalim ang paghinga ko. Pagod na pagod ang katawan ko kahit wala naman akong ginawa. Hindi na ako aalis. Paano kung hindi totoo? Paano kung sinasabi lang niya iyan para magtiwala ako? Paano? Kung may balak na naman pala siyang umalis? Paano kung sabihin mo na lang, please di. Yumuko ako at pumikit. Pagod na kasi. Ako. Naramdaman ko ang kamay niyang pumatong sa ulo ko. Kung mapilit ka. CJ. Ang kamay niyang nakapatong sa ulo ko ay agad na humawak sa kamay ko. Napadilat ako. At bigla na lang niya akong hinatak. Pabalik kami sa kotse niya. Meron siyang pinindot sa susing hawak at binuksan niya ang pinto. Napatingin ako sa kanya nang hindi siya gumalaw. Hinihintay niya akong pumasok sa loob. Kinuha ko ang sapatos na iniwan ko kanina at sumakay. Sinara niya ang pinto at pumunta sa kabila para sumakay at pumwesto sa driver's seat. Pagsara ng pinto, binuhay niya muna ang makina para buksan ang aircon. Maginhawa sa pakiramdam pero ang hapdi sa mata. Arf! Kingina! Mabubulag na ata ako. I hope you're ready for this tea. Dinig kong bulong niya. Meron siyang kinuhang bag na itim mula sa backseat. Isang brown envelope ang hinugot niya mula dito. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Wala namang dapat abangan pero kaabang-abang talaga. Yung ginagawa niya. Para akong naghihintay ng showing sa sinehan. Despicable Me 3. Oh, hey. Sabi niya habang inaabot sa akin ang isang litrato. Si Papa ang nasa picture kasama ni Mama at isang baby. Yung damit na suot niya ay kamukha ng damit na suot din niya na nasa picture namin sa harap ng isang simbahan. Kami ba to? Halos pabulong kong tanong. At yung baby na mukhang pinipi ang muka. Ikaw yan. Sagot niya. Isa pang picture ang inabot niya sa akin. Isang babae na maganda at makinis kasama ng lalaking foreigner na blue ang mata papa niya. Siya yung nakita ko sa bahay nila. Felix Deity. Meron din silang kasamang baby.
Kami yan. Family picture namin. And that freaking handsome baby is me. Paliwanag. Nya. Bakit ganun? Bakit ako mukhang pinipinong baby tapos siya freaking handsome? Hindi yata patas. Yon. Bago pa ako makapagprotesta, isa pang picture ang inabot niya sa akin. And this is their family. Malungkot ang tinig niya nung sinabi niya yon. Si Papa kasama ng mama ni Percy sa picture. Nakabihis sila ng formal na parabang umattend sa isang pangmayamang party. Hindi sila nakangiti kagaya sa mga family picture namin. Ang hindi ko lang maintindihan yung their family. Tinignan ko si Percy para hintayin ang sunod niyang sasabihin. Malungkot ang mga mata niyang nakatingin sa mga picture sa kamay ko. Pareho tayo di. Panimula niya. Pareho tayong anak sa labas. Busy na ang mga alaga ko sa group dahil may pasok na, pero sana join pa rin kayo. Stepbrother. JJ's Z. Pareho tayong anak sa labas. Aanak ako sa labas? Hindi ko alam ang bagay na yon. Walang sinasabi sa akin sila lola. Kahit sino sa kanila, wala at wala silang balak sabihin sa akin. Humigpit ang hawak ko sa mga picture dahilan para bahagyang malukot yon. Hindi ko maintindihan kung paano ako naging anak sa labas. Iipaliwanag mo. Utos ko. Isa na namang picture ang nilabas niya mula sa brown envelope at inabot niya sa akin. Picture naman yun ng isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Yan ang lolo mo. Sabi niya. Lolo ko. Isa na namang picture ang inabot niya. Binitiwan ko ang mga naunang picture na binigay niya. Napalunok ako kasabay ng panginginig nang makita kung sino ang nasa picture. Si Papa at ang mama ni Percy at nakasuot sila ng pangkasal. Ano to? Tanong ko na may halong takot. Binawi niya ang picture sa akin at pinagmasdan yun. Malungkot ang kanyang mga mata habang tinitignan yon. Your dad and Eva mom are victims of arranged marriage. Sabi niya at nagpilit ng ngiti. And your grandfather is the one who set it up. Nanatali akong nakatingin sa kanya at walang kibo kahit bawat salita niya ay niyayanig ang katawan ko. Sampal sa akin ang katotohanang sinasabi niya. Kasal na sila bago pa tayo isilang sa mundo. Dagdag niya na tuluyang nagpabagsak sa mga luha ko. Shit lang. Hindi ko maintindihan. Paano? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kaya ba kami naging anak sa labas? Pero kung kasal na sila, panong nangyari na? Nagkaroon pa sila ng pamilya sa iba? Ang gulo. Napasama pa yata yung pagsasabi ko kanina na ilabas na lahat ng pwede kong malaman. Sinusulit talaga yung pagpapaiyak sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero pinili nilang pareho na bumuo ng pamilya habang malayo sa isa't isa. Huminga siya ng malalim. Tayo ang bunga nun. Malinaw ang bawat salita na sinasabi niya. Tagalog eh. Pero bakit parang gulong-gulo? Pa rin ako. Ayaw mag-sink in sa akin ng mga sinasabi niya. Sobrang dami kong tanong pero parang hindi ko din maintindihan ang sagot. Gago. Napatingin ako sa hita ko kung saan nakapatong yung ibang litratong binitiwan ko. Kinuha ko yung family picture namin. Nakangiti si Mama at Papa sa picture na to at alam kong masaya sila dahil kita nang kita ang excitement sa mga mata nila. Pero bakit ganun? Bakit kami iiniwan ni Papa tapos hindi na nagpakita? Halos hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga ng maayos na para bang may sumasakal sa akin. May kung anong nakabara sa lalamunan ko at nagbabadya na naman ang mga luha ko. Hindi ba kayo nagsasawa sa pagbagsak? Kagaya sa amin. Malungkot na sabi niya. Iniwan kami ni Mama at hindi na nagpakita. Nag-asawa si Papa ng iba at yun ang mama ni Felix. Pero bakit nga? Kinuha niya ang isang picture sa hita ko. Hinarap niya sa akin ang picture ng lolo ko. Because of him. Nalaman niya ang totoo at nagbanta siya na ipapapatay tayo pareho. Kung hindi sila titigil. Tinitigan kong mabuti ang mukha nung matanda sa picture.
Mukha na siyang mahina pero kita pa rin sa kanya ang sopistikado at pagiging maotoridad. Nagsusumigaw ng, kahit matanda ako, mayaman ako. Tatlong inei. Matandang, mayamang, masungit. Binalik ko ang tingin sa kanya nang ibaba niya ang picture. Malungkot ang mga mata niya. At alam kong nasaktan din siya sa ginawa ng lolo ko. Dalawa kaming resulta ng binuong pamilya ng mga magulang namin pero hindi pala pwede ang pamilya ng yon. Pero, paano ka napunta kila papa? Tanong ko. Sabi niya iniwan din siya ng mama niya at hindi nagpakita pa pero bakit magkakasama? Sila. May daya ang nangyayari. When that accident happened that they thought is died. Merong nakakita sa akin. Palutang-lutang sa ilog. Dinala nila ako sa ospital, ilang araw akong tulog kaya. Walang nakakuha ng information tungkol sa akin. Bahagya siyang tumingin sa akin at ngumiti. Sakto namang pinapahanap ni mama ang bangkay ko at sa ospital na yon. May nakakita sa akin. Bangkay agad. Hindi ba pumasok sa isip nila na buhay pa siya? Pero bakit wala man lang nakaalam na buhay ka? Kung alam mo lang ang mga nangyari nung nawala ka. Nagkasira-sira sila ang mga kaibigan niya. Halos lahat galit kay Aris dahil siya ang sinisisi ng mga tao. Napahawak siya sa manibela at unti-unting humigpit yon. Si Mama. She let them think that I'm already dead. Umiti siya ng mapait. Lakas pa ng loob kong magtampo kung bakit walang dumadalaw sa akin. Kasi pala patay na ako para sa kanila. Napailing ako. 4 years kang hindi nagpakita. Bakit wala ka man lang ginawa? Nagsisimulang tumaas ang boses ko. Hindi ako ang naiwan nung nawala siya. Hindi rin naman ako naapektuhan dahil hindi ko naman siya kilala noong panahon na yon pero hindi ko maiwasan na hindi siya questionin. Almost 4 years di. Pagtatama niya sa sinabi ko. I'm paralyzed. I can't move, Jimoy. Body and your dad is the one who took care of me. Kaya nakilala kita, he keep telling things about you and it makes me fall in love with you. Tongono. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Fall in love with me. Ang bigat ng salitang binibitawan niya. Pakshit lang. Pakiramdam ko malaking problema to. As a sibling. Brotherly thing. Parang kay Felix nung unang beses ko siyang makita. Bahagya siyang tumawa. Kala mo naman. Makareact ka dyan. Yung ang sarap manuntok ng muka. Ang bigat-bigat na nga ng nararamdaman ko tapos. Biglang magsasalita ng ganun. Hindi ko na tuloy alam ang dapat kong maging reaksyon. Sa kanya. Mababaliw ako dahil sa lalaking to. Ang hirap kausap. Putya. So di. Pagtutuloy niya. Yun ako sa buhay mo. Stepbrother. Umiti siya sa akin. Napailing ako. Masaya akong malaman kung sino siya talaga pero nananaig sa akin ang kalungkutan. Ang komplikado pala kasi ng buhay ko. Sa sobrang komplikado wala man lang naglakas ng loob na sabihin sa akin ang totoo. Aalam din ba ni Mama yon? Mahinahon kong tanong. Huminga siya ng malalim at tumingin sa ibang direksyon. I'm not the one who should answer it, T. Parang hindi ko na kailangang itanong. Mukha kasing alam ko na ang sagot. Kinagat ko. Ang labi ko para pigilan ang nagbabadyang luha pero ayaw talaga nilang magpaawat. Arf! Sigaw ko at tinakpan ang muka ko. Tangina! Kiethe! Tangina nang to. Don't say bad word. Sita niya sa akin pero hindi ko pinansin. Nagpatuloy ako sa pag-iyak. Alam nila Mama ang totoo. Sigurado ako wala silang binabanggit sa akin na kahit ano kasi alam nila. Ayaw nilang hanapin ko si Papa dahil alam nilang may pamilya siya. Ang tagal kong inasam na makasama si Papa kagaya ng kuya ko. Kung sinabi lang sana nila sa akin ang totoo, hindi na sana ako umasa pa. Hindi na sana ako nag-asam pa na makita siya. Malakas na sigaw ko.
Kaya pala pati sila Kuya Angelo pinipigilan akong makita siya. Kasi pala ganun. Lahat na lang ba? Lahat na lang ba ng tao sa paligid ko magsisinungaling sa akin? Binubuhay lang ba nila ko para paglihiman? Kaya pala parang hindi ako tanggap ng ibang kamag-anak namin. Kasi naging kabit si mama at ako ang resulta. Bakit kailangang maging ganito kagulo ang buhay ko? Bakit kailangang maging komplikado? Bakit kailangang ako ang mahirapan sa lahat? Sinampa ko ang paa ko sa upuan at niyakap ang tuhod ko. Pakiramdam ko nag-iisa lang. Ako sa problemang kinakaharap ko. Tama si Percy, dapat yata hindi ko muna inalam ang lahat. Dapat yata pinalipas ko muna ang sama ng loob ko. Masarap yata talaga akong paiyakin kaya sunod-sunod ang dating ng problema ko. Ang tapang-tapang kong humarap sa suntukan dati pero napatiklop ako ng mga nalaman. Kung ngayon, hindi naman ako iyaking tao, ngayon lang talaga ako umiyak ng ganito. Handa naman talaga akong humarap sa problema pero hindi ko man lang nagawang harapin ang katotohanan. Kasi mahina ako. Tumingin ako kay Percy na kasalukuyang nakatingin sa akin. Awang-awa ang tingin niya. Sa akin na para bang sobrang api ng api ako. Ayoko sa lahat yung kinakaawaan ako ng ganyan pero anong magagawa ko? Inapi talaga ako. Inapi ako ng katotohanan. Pinagsasampal ako na para bang nasa telenovela ako at pinahirapan hanggang sa umiyak. Ako. Lakas makatelenovela, feeling artista. Percy G. Tawag ko sa kanya na parang nanghihingi ng tulong. Bigla na lang niya akong niyakap. Ginatihan ko ang yakap na yon at walang patumanggang. Umiyak sa dibdib niya. Okay lang yan. Andito si Kuya. Sabi niya at hinalikan ang bunbunan ko. Hindi. Kaiiwan ni Kuya kahit anong mangyari. Ang daya. Hindi dapat siya ang nagsasabi sa akin yan. Si Aris dapat ang andito at nakayakap sa akin ng ganito. Akala ko dati magkakasundo kami ng kuya ko kahit magkaiba kami ng ama pero hindi. Pala. Kahit kailan hindi kami magkakasundo. Hindi ko alam kung gano'n na kami katagal sa ganong posisyon. Tumigil lang ako sa pagiyak nang makaramdam ako ng sobrang pagod. Nanatali pa rin akong nakayakap sa kanya at nakatingin sa labas. Gusto mo na bang umuwi? Tanong niya sa akin. Umiling ako at umalis sa pagkakayakap sa kanya. Ayoko nang umuwi sa amin. Hindi pwede. Kailangan. Para saan? Putol ko sa sasabihin niya. Para paglihiman ulit. Pag-utuin nila at mapapayag sa gusto nila. Kung hindi ka uwi, saan ka pupunta? Tanong niya na parang naghahamon. Yumuko ako at pinaglaruan ang mga daliri ko. Sa inyo. Yes. Gulat na tanong niya. Sira ba tuktok mo? Hindi ka pwede. Sa amin. Nakaramdam ako ng inis sa sinabi niya. Bakit hindi? Kayo magkasama ni Papa tapos. Ako hindi pwede. Dahil wala naman dyan ang papa mo. Baka isipin ng mga tao doon sa bahay. Sinamantala ko na wala sila. Sagot niya sa akin. Kailan ko pwedeng makasama ang papa ko? Inis na tanong ko. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko pa alam. Bakit? It's complicated. Maarteng sabi niya na lalong nagpainis sa akin. Hinawakan ko sa kwelyo at nyugyog ng sobrang lakas. Parang matatanggal ang ulo niya. Sa ginagawa ko. Aaray. Tigil aray. Sigaw niya habang hawak ang kamay ko. Hindi na ako uwi doon. Ayoko na silang makita. Sigaw ko naman sa kanya. To meet Jay. Sigaw niya ulit. Pabato ko siyang binitiwan at naging dahilan yon ng pagtama ng ulo niya sa bintana ng sasakyan. Kitang-kita ko kung paano niya indahin ang sakit. Napasobra ata. Sakit. Papatayin mo ba ako? Reklamo niya sa akin habang mangyak-ngiyak. Nakonsensya ako bigla kasabay ng awa sa kanya. Hindi ko naman intensyon na inuntog. Siya slight lang. Hawak-hawak pa rin niya ang parte ng ulo niya na tumama. Hindi nga kasi pwede. Inis na sabi niya sa akin. Kailangan mo din silang harapin.
at pakinggan ang paliwanag nila. Napayuko ako. Totoong kailangan ko ngang harapin ang pamilya ko pero hindi ko alam kung handa ba akong pakinggan ang mga paliwanag nila. Sige, ganito na lang, sabi niya at tumingin ako sa kanya. Pagdating ng papa mo, ako susundo sa'yo para dun ka na umuwi sa bahay. Kailan pa yun? Baka naglaslas na ako o kaya nagbigti kapag dumating na si papa. Napanguso ako pero nagnod din agad bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Sa totoo lang natatakot akong harapin siya. Iniwan niya ako nung unang beses na magkita kami. Baka hindi niya ako tanggapin o kaya kilalanin kapag nagkaharap kami ulit. Iuwi na kita, sabi niya habang nililigpit yung mga litratong nagkalat. Binalik niya yon sa brown envelope at binato sa backseat. Pinaandar niya ang kotse. Matapos magligpit, sa daan ako nakatingin buong biyahe. Walang kahit na anong pumapasok sa isip ko. Blanko sa mga posibleng mangyari. Blanko din sa mga pwede kong gawin maliban sa pag-alis sa bahay nila Tita Gemma. Para akong lantang gulay, walang buhay at walang ganang mabuhay. Mahapdi ang mga mata ko at kahit hindi ko tignan, alam kong namumula ang ilong ko. Naubos ko na ata ang tissue ni Percy sa kotse. Inabot niya sa akin kanina yon habang nakayakap ako sa kanya. Isang box yun ng tissue paper pero ngayon walang nang laman. Mayaman naman siya, makakabili siya ng bago. Kulay dilaw at orange na ang langit nang makarating kami sa syudad. Sobrang layo pala. Nang pinuntahan namin ngayon ko lang napansin. Biglang lumiko sa isang drive-thru ang kotse. Dun ko lang din naalala na hindi pa nga pala kami kumakain ng panghalian. Nahiya tuloy ako bigla sa kanya. Gutuman na rin siguro siya ngayon. 10 Happy Meal tea, sabi niya dun sa crew ng FDO. Puro burger yung minion. Yung balot tapos yung drinks itong honey banana float. Honey banana float. Puno ng pagtataka ang itsura ko habang nakatingin sa kanya. 10 Happy Meal? Adik ba sa FDO ang taong to? Inabot niya ang bayad sa crew at muling pinaandar ang kotse para kuhanin ang order. Sa kabilang window, napilitan kaming maghintay dahil may nauna pang sasakyan sa amin. 10 Happy Meal? Tanong ko. Umiti siya sa akin. Sa'yo yung toys, akin yung pagkain. Aanhin ko yung toys. Umandar na yung sasakyan at sunod-sunod na inabot sa amin ng crew ang mga order. 10 box ng Happy Meal, 2 supot na puno ng burger na kulay dilaw ang balot at 3 plastic kung saan nakalagay yung drinks. Hindi ako nakagalaw dahil sa akin lahat tinambak ni Percy yung plastic at box ng Happy Meal. Muli kaming umandar at huminto kami sa isang malawak na parking. Kainan na, sigaw niya at kumuha ng burger. Sunod-sunod ang subo niya kaya halos mabilaukan siya. Natatawa ako sa kilos niya, may naalala kasi akong ganyang-ganyang kumain. Yung mga patay gutom. Napapikit ako ng marahan at pilit inalis yon sa isipan ko. Yung katakawan ng mga ulupong na yon. Kung paano sila mag-unahan sa pila para lang makakain. Nasasaktan ako kapag naalala ko sila, bumabalik din kasi yung mga alaala na magkakasama kami tapos hindi naman pala totoo. Huwag kang iiyak. Kumain ka na. Alam kong gutom ka. Sabi ni Percy dahilan para mapatingin ako ulit. Sa kanya, 2 burger na ngayon ang hawak niya at parehong may kagat. Sa totoo lang, nagugutom na rin ako. Matapos ang walang humpay na pag-iyak at tanging isang bote lang ng tubig ang nagbalik ng kaunting enerhiya ko, talagang gugutumin ako. Nilagay mo muna lahat ng toys sa backseat at nagsimula ring kumain. Nang matikman ko yung burger, bigla na lang akong nagutom ng sobra. Parang 10 araw akong hindi kumain. Ange akong drinks. Pakiusap ni Percy kaya inabot ko sa kanya yung isang plastic na puno ng drinks. Sunod-sunod ang naging subo ko. Para akong kasali sa palaro ng pabilisang kumain. Tinignan ko si Percy na 2 drinks na ang nauubos habang may isang burger pa sa kamay. Halos mabilaukan ako sa bilis kong lumunok. Minsan hindi ko nang inunguya. Nanguha
ako ng drinks at dire-diretsong ininom yun. Shit! Brain freeze. Sumakit ang ulo ko sa sobrang lamig ng inumin. Hindi ko man lang magawang hawakan ang ulo ko dahil hawak ko ang burger sa isa at yung drinks naman sa isa. Ha 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 ha. Takaw mo kasi. Sabi ni Percy habang tumatalsik pa ang laman ng bibig. Kadiri naman to. Hiyang-hiya naman ako sayo. Inis na sabi ko. Muli akong bumalik sa pagkain at hindi na lang siya pinansin. 3 drinks na ang naubos niya samantalang ako 2. Isang burger na lang ang natitira sa harapan namin. Tinignan niya ko at ngumiti ng nakakaloko. Akin na lang to. Marami ka nang nakain. Nakahanda na ang kamay niyang kunin ang burger pero agad ko yung hinampas ng malakas. Sa plastic ko nakalagay. Kaya akin yan. 5 na yung naubos mo. Inis na sabi ko. At kinuha yung burger. Bago ko pa mabuksan yung balot, bigla na lang niyang tinulak ang muka ko gamit ang isang kamay. Araay. Sigaw ko. Ang takaw-takaw mo. Akin na to. Sigaw niya sa akin at inigaw ang burger. Buwisit. Ang sakit na nga ng damdamin ko tapos ginaganito niya pa ako. Binitiwan niya ako at agad na kinagatan ang burger kahit may balot pa. Wow! So, hindi siya matakaw ng lagay na yan? Matapos kagatan inigaw ko ulit sa kanya yung burger. Tinangka niyang agawin sa akin. Pero mabilis ang kamay kong dumiretso sa ulo niya para batukan siya. Aray! Malakas at maihalong galit niyang sigaw. Tinanggal ko yung balot at kinagatan yung burger ng malaki. Salubong na ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Habang umunguya ako, bigla na lang siyang tumingin sa bintana sa tabi ko at tumuro. Don! Sa sobrang taka ko tumingin din ako, yun nga lang bigla niyang inagaw sa kamay ko yung burger. Napeke ako. Hoy! Muling sigaw ko. Akala ko kakagatan lang niya pero bigla niyang dinilaan yung tinapay. Nakangiti siya. Nang nakakaloko at pilit ibinabalik sa akin ang burger. O ayan. Saksak mo sa baga mo. Sabi niya habang nakatawa. Tinignan ko siya na purong pandidiri. Parang tanga naman kasi sa kasalaulaan. Mayaman ba talaga tong isang to? Kadiri ka, T. Bulong kong sabi pero mukhang narinig din dahil sa biglang pagtawa. Maligaya niyang kinain ang burger habang iniingit ako sa bawat kagat. Lintik na yan. Binigyan nga ako ng panibagong kapatid kaya lang may saltik din. Pwede ba akong mag-request ng matino-tino dyan? Pero kahit ganun, hindi ko maiwasan na hindi mapangiti. Sandali ko kasing nakalimutan ang problema dahil sa kakulitan niya. Yun nga lang hindi ako pwedeng maging kampante dahil ganito rin noon. Naging kampante ako sa kanila kaya hindi ko nahalata na niloloko na pala nila ko. May drinks ka pa dyan? Tanong niya habang pilit tinatanaw yung mga nasa plastic. Malalim ang naging paghinga ko at inabot sa kanya ang natitirang drinks. Kumuha ako ng isa at hinayaan siyang ubusin yung natitira. Ang tindi sa katakawan nitong isang to parang ayon lang nakakakain ng burger sa MSDO. Matapos kumain yung mga toys naman ang binalingan niya. Banana! Banana! Sabi niya habang pinaglalaruan ang isa. Natawa na lang ako bigla sa kanya. Mukha kasi siyang bata at naalala ko sa kanya si shit. Para akong sinasaksak kapag naiisip ko sila. Umiwas ako ng tingin at niligpit ang mga pinagkainan namin. Inipon ko yon sa isang plastic at lumabas ng kotse para itapon sa malapit na basurahan. Pagbalik ko, lahat ng laruan nakabukas na at pinaglalaruan niya. Titsku. Isip bata. Nagbago na isip ko. Akin na lang pala tong toys. Sabi niya. Di sa'yo na. Bored kong sagot. Sandali siyang tumingin sa langit at niligpit ang mga laruan. Tinambak na naman niya. Lahat sa backseat. Time to go home. Nakaramdam ako ng kaba. Malaking bahagi ko ang ayaw na talagang umuwi. Ayoko pang makita ang mga tao sa amin. Habang umaandar ang sasakyan at palapit ng palapit sa amin, pabilis din ang pabilis.
Ang tibok ng puso ko. Gusto kong buksan yung pinto ng kotse at tumalo na lang. Kaya lang baka masakit. Wag na lang. Pagliko sa kanto papasok sa street namin, unti-unting bumagal ang takbo ng kotse. Malayo pa lang kasi kitang-kita na ang mga sasakyang nakaparada sa labas ng bahay. Pati na rin ang mga taong tila nag-aabang. Kingina! Anong ginagawa nila dito? Yung kaninang kaba ko, nahaluan na ngayon ng galit at sakit. Parang mas lalong ayaw ko nang umuwi. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang pumunta ng mga ulupong na yan dito. Huminto ang kotse, ilang bahay ang layo mula sa amin. Napatingin ako kay Percy nang marinig ko ang pagbubuntong hininga niya. Ayoko pa sanang magpakita sa kanila. Kaya lang tumingin siya sa akin at ngumiti. Kailangan mo nang umuwi. Baka pwede bukas na lang ako umuwi. Baka kasi. Hindi. Napag-usapan na natin to, Jay. Seryosong sabi niya, kaya hindi na ako nagsalita. Halo-halo ang nararamdaman ko nang muli niyang paandarin ang kotse. Sa amin lumipat ng tingin ng mga hayop na ulupong. Wala si Yuri at Kiefer, pero kahit ganun hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko. Huminto ang kotse sa mismong harap ng mga ulupong. Kanya-kanya sila ng pwesto at tila na alarma sa presensya naming bagong dating. Pinatay ni Percy ang makina pero nanatili kami sa loob. Ilang beses akong huminga ng malalim at lumunok para pagilan ang mga nagbabanyang luha. Hinawakan ni Percy ang kamay ko at ngumiti. Nagnod siya sa akin na parang sinasabi na, okay lang yan, pwede ka nang lumabas. Wala akong choice kundi ang buksan ang pinto. Lumabas ako, pilit itinago ang nararamdaman ko. Pinilit ko ding maging blanco ang expression ko. Sobrang hirap para sa akin ito. Ang itago ang sakit sa harapan ng mga nanakit sa akin.